magbuyot itarmas itandang mga ginikana, no? Sa kabilang linya, mga kabombo, si Professor Danilo Araw. Professor ng University of the Philippines, College of Mass Media Communication. Professor Danilo Araw, sir, magandang gabi. Live tayo sa Bombo Radio Kalibo. Good evening, Professor. Yes, magandang gabi po, Bomboroni. Salamat po sa imbitasyong ito. Nice to see you again. Yes, sir, no? Sir, Professor, gusto ko munang itanong sa iyo. Opo. Kasi may mga nangyaring ano, no? Bilang, siyempre ikaw, matagal ka na rin sa industriya ng pagtuturo dyan sa University of the Philippines. Itong na mga nangyayari ngayon, sir, lalong-lalo na sa Zamboanga City na yun, na may mga mass shooting incident na nangyayari. Sabi ko parang, ano na, parang naging, ano na ito, parang sunod-sunod ba? No? Hindi lang, ano, parang, parang nakakabahala na itong nangyayari sa mga eskwelahan. So, sir, Tama po kayo. ano yung ano ba? Ano yung mga bagay-bagay na nakikita ninyo sa inyong pananaw at obserbasyon at sa inyong kalaman? Ano yung mga faktor na parang nagtutulak sa mga kabataan na ito para gawin yung mga ganyang bagay na mamaril sa loob ng eskwelahan? Siyempre po, kailangan nating tingnan yung sirkumstansya ng kalagayan sa basic education sa pangkalahatan. Kapag talagang medyo hindi maganda yung enabling environment sa pag-aaral, yung pagkatuto ng mga estudyante, talagang yung utak nila kung saan-saan mapupunta. Sa halip na mag-focus sa lesson for today, Mm. parang ang gagawin niya, paano kaya ako makakaganti ngayong araw na ito? Hindi ko sinasabing tambakan natin ng trabaho yung mga estudyante at lunurin natin sila sa pang-akademikong gawain. Hindi po yon. Ang punto po natin dito sa usapin ng enabling environment, dapat na pondohan at dagdagan pa yung suporta para sa mga guro, para sa mga estudyante sa usapin halimbawa ng pagkakaroon ng mga guidance counselor para hindi lang physical health through physical education courses yung gagawin, kundi pati na rin yung mental health through proper education and proper orientation. Kung kinakailangan ng peer guidance o peer counseling, gawin din natin yon. Kasi wag po nating maliitin yung pwedeng magawa ng mga kaklase sa isang estudyante na medyo nag-iisip ng masamang bagay o kaya medyo naliligaw ng landas. Kapag ka makakaya ng mga kaibigan niya, mga kaklase niya na matulungan, maagapan po natin ito. Alam po ninyo, Bomboroni, medyo mahirap Mm. magampanan yung mga ganitong gawain kapag ka ang klase mo napakalaki. Halimbawa, isang klase mo 40 o 50 yan, Oo. mahirap pangalagaan po yung kapakanan ng bawat isa. Yung ideal sana na class size sana mga 20 hanggang 25, 20 to 25 students per class. Actually, mas konti, mas maganda pa para yung learning process mas magagampanan at saka kung ikaw ang guro o kung ikaw yung guidance counselor, kung medyo maliit lang yung class size, medyo matutukoy mo sino yung mga estudyanteng nangangailangan ng dagdag na tulong at maagapan natin itong mga ganitong klaseng trahedya gaya ng nangyari po sa Zamboanga. Oo. So, Professor, marami nagsasabi na sabi nila, dati raw, hindi raw ito nangyayari dati, no? Noong Mm, panahon ninyo, hindi raw, wala daw nangyayari dating mga krimen or tama. patayan sa eskwelahan or mass shooting sa eskwelahan. Ngayon lang daw ito, itong huling henerasyon lang ng mga kabataan, no, sa mga eskwelahan. Totoo Opo. ba, sir? Naniniwala ba kayo na dahil daw sa disiplina ng mga teachers noon, kaya medyo matino yung mga kabataan at ngayon kasi kunting pitik na lang daw sa mga estudyante, talagang nirereklamo na yung mga guro. Tama, reaksyon niyo dito, sir? Opo, alam mo, kinukwento ko po yan kasi meron po akong anak na 10 taong gulang. Mm. Nagugulat siya na nung panahon namin o panahon natin, feeling ko mas matanda ako sa iyo pero Oo. bear with me.
ako naranasan ko yung pinapalo sa kamay at saka pinapalo sa medyo puwitan. Mm. Kapag ka ikaw nagkakasala, minsan nga kahit wala kang kasalanan, bigla ka na lang pinapalo minsan Oo. At Tapos sa ano hindi sir, ka, yung sorry, binabato ng eraser at saka chalk, no, di ba? ah, Yan yung mga gawain ng mga teachers dati, pero yung mga kabataan dati opo, takot sa ano sa mga opo, guro. exactly, takot tayo. Ako personally hindi ko naranasang mabato ng eraser Chalk. pero napalo ako Uso yan yung definitely. chalk. Pag hindi ka nakikinig, pag nagpasaway ka, babatuhin ka Ah, ng chalk. Naalala ko yung chalk. Pero yung eraser, hindi naman yata. Hindi ko, Mm. at least, di ko matandaan. Pero at any rate, Bomboroni, tingin ko nagbabago naman kasi yung values natin. Kaya ayokong sabihin na ibalik natin yung nakaraan na pwede nating paluin yung kabataan. Kasi iba na ang perspektiba ng kabataan sa kasalukuyan. Tama ka, pagka gumamit ka ng disiplinang pisikal, talagang aalma at aalma sila. Hindi naman dapat silang lumaki na takot sa otoridad. Kasi we live through martial law, we live through the process na takot tayo sa pulis. At dapat ngayon, dahil may history na at alam na natin yung aral ng kasaysayan, dapat yung handling natin ay para sa rehabilitation ng mga at early intervention ng mga ng mga bata na medyo namomroblema. Kaya mas ganun po sana yung approach natin. At ngayong pinag-uusapan na yung budget para sa iba't ibang sektor gaya ng edukasyon, we should present a strong case na dapat nadagdagan ang budget sa halip na bawasan para sa higher education institutions. Tapos ganun din sa basic education, bagamat medyo tumaas naman ang budget for higher education, saang aspekto ba tumataas? Dapat tugunan yung backlog sa classroom sizes. Ngayon malaki ang backlog sa classroom na kailangang ipatayo pero parang limitado ang pondo sa kasalukuyan. Parang iba ang prioridad ng mga nasa kapangyarihan. Gaya ng nabanggit ko kanina, may malaking epekto po pag paliliitin natin yung classroom size kapag komportable yung mga estudyante. Minsan nga yung bullying o yung awayan ng mga estudyante nangyayari kasi nagsisiksikan, hindi mo napapansin, nagkakabalyahan na pala kayo. Oo. Kaya pagka medyo physically maluwag yung mga classroom, maiiwasan natin yung mga ganong hindi pagkakaunawaan sa hanay ng mga bata. Tapos yung mga guro, mas makakaya nilang makapagturo. Ako karanasan ko na yan, Bomboroni Sa UP, ang normal class, ngayon ang classroom size minsan less than 20 yung mga estudyante, kaya komportable ako nakakapagturo. Alam po ba ninyo, nagpa-part-time po kasi ako sa PUP, sa Mm. Polytechnic University of the Philippines po sa Santa Mesa. Mm. Ang klase ko po ngayon, imimit ko sila ngayong linggo kung may face-to-face classes, 55. Ulitin ko po 55 po ang mga estudyante ko sa isang klase lang. Mm. At yung mga classroom, wag naman sanang magagalit yung mga kaibigan natin sa PUP kung medyo ibibisto natin, maliit po. Hindi po minsan nagkakasya pagka full attendance yung 55 na mga estudyante. Mm. Minsan kumukuha pa yan ng silya mula sa labas, nakikihiram mula sa ibang classroom para may maupuan po sila. So, tapos walang aircon, wala ring yung ventilador minsan hindi gumagana. Siguro gumagana na by this time. So yung mga yon pwedeng maging factor lalo na sa junior high school na medyo bata pa, hindi pa masyadong mature Mm. para ma-realize na dahil ito sa maraming salik o maraming factor kaya mahirap mag-aral sa kasalukuyan at yun yung nagiging dahilan kung bakit may mga hindi pagkakaunawaan po. Oo. Ano sa tingin niyo, Professor, itong may mga nagsasabi na dahil daw minsan siguro sa mga sa mga games online Hmm. sa Facebook sa cellphone, no?
mga Oo nga. games sa cellphone, may ano ba, may posibilidad din ba, Professor, na ito is parang nakakapagtulak din sa mga kabataan itong larong like mga marahas na mga laro like baril-barilan, mga Opo. patayan na mga laro diyan sa social sa Facebook sa cellphone. Nakakano Okay. ba ito? Nakaka-epekto ba ito sa mga kabataan at posibleng nagtutulak din sa mga kabataan na gawin natin in reality, sir? Ah, Opo, sa alam po ninyo sa mga pag-aaral, wala namang nakikitang direct relationship po sa social media behavior at saka yung actual behavior ng mga naglalaro ng mga sinasabing violenteng laro dun sa paglalaro, dun sa actual na paglalaro nila. In other words, kung ikaw ay may hilig sa mga ganong klaseng laro, hindi mo naman natatranslate 'yan sa tunay na buhay. Kung kung wagas kang pumatay sa pamamagitan ng laro, pwede rin namang hindi siya kumbaga imposible na iisipin mo na pwede pala akong pumatay kasi alam mo sa tunay na buhay hindi yan katanggap-tanggap sa lipunan. So yun yung mga bagay na dapat nating tandaan. Kasi kahit nung panahon natin, hindi na bago naman yung mga violenteng larong yan. Naglaro ako ng Doom, Mm. Wolfenstein, at iba pang mga sinasabing violenteng laro. In fact, you can even argue yung Super Mario, violente rin yan. Yung Pac-Man, kumakain ka ng 4 na multo na nga, tapos kakainin mo pa, di ba? Mm. So, yung mga yon merong aspect of quote-unquote violence or kumbaga pagkuha ng buhay, pagkitil ng buhay sa laro. Pero hindi po natin dapat bigyan ng excuse yung mga mambabatas natin na porke mahilig sa pangalanan na natin mahilig sa Roblox, yung sinasabing perpetrator, sasabihin natin iban na natin yung Roblox na yan Oo. kasi yun yung ugat ng pagiging mamamatay tao ng di umanong perpetrator. Hindi po established yung ganong fact. Kaya misinformed at hindi magandang ideya yung fino-float ng ilang mga mambabatas na dapat iban na yung mga violenteng laro yan. Mali po yon. Oo. So ano yung like halimbawa, yung mga ano sir 'no, yung mga paligsa sa Zamboanga na yun, na yung anak ng isang, custom police, nadala niya yung ano, yung mga ano, Yun na nga. high-powered firearms dun sa loob ng eskwelahan. So ano yung Exactly. ano, dapat gawin ng mga magulang dito sir, lalong-lalo na sa mga, mayroong mga itong mga ano na lang, lalong-lalo na sa mga gun holders? Opo. Siyempre, it follows po na kung ikaw ay may pag-aaring barel, dapat hindi mo binibigyan ng access yung mga tao na hindi lisensyadong gumamit ng baril na yon. So, siyempre, kasama yung mga anak at iba pang mga kamag-anak. Kaya po dapat na masisi rin at mabigyan ng kaukulang investigasyon, maging focus ng investigasyon yung sino mang nagbigay ng baril sa kanya o sino man yung may-ari ng baril na ginamit. Ang paniniwala ng ilang mga otoridad yung ama raw na may koneksyon sa customs Mm. yung pinagkuhanan ng baril. At saka kung mapapansin mo, batay sa mga litrato, hindi siya ordinaryong baril. Hindi ako eksperto sa baril pero hindi siya pangkaraniwan. Hindi Assault rifle yun, eh. Oo nga po, ayun. Mas alam po ninyo kaysa sa akin kasi wala akong alam sa baril sa totoo lang. Pero yun po yung yun po yung sitwasyon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na dahil sa Roblox o anumang violenteng laro yung dahilan ng ganitong klaseng insidente. Oo. So, bakit ginagaya-gaya nila, sir? At, Okay. sa paningin ba natin baka 'wag naman sana 'no? Pero ako, dati nung nangyari sa inyo yung Summer ba yun o sa Leyte nung una,
Sabi Opo. ko, gagayahin 'to ng mga eskwelahan. 'Di tayo nagkamali, ginaya talaga ng ng ibang Opo. mga bakit ganyan 'yan, sir? Kasi parang iniidolo-idolo nila yung sa ibang bansa na yun 'no, parang ganggang siguro. Opo. Well, yung isang teorya ng mga ng mga otoridad merong grooming na nangyayari kasi nga may tinukoy silang website na pinupuntahan daw ng mga perpetrator na to. Mm. Tapos parang kumukuha sila ng guidance, kumukuha sila ng mga dare o mga tip mula dun sa website na ito. So, kaya nga babalikan natin yung pangangailangan para sa media literacy at saka media education, lalo na sa mga bata na tila hindi naman naliligaw ng landas pero tipong may binabalak na hindi katanggap-tanggap at yung in extreme cases kasama na yung nakita natin. Kasi sa totoo lang may ibubunga ba yung pagban sa mga website na ito? Ang mabilis na sagot po diyan, may workaround Gagamit ka lang ng VPN, babaguhin mo lang yung DNS settings ng browser mo, Mm. kaya mo nang ma-access yung mga binaban na mga website Kaya hindi yun yung sagot. Babalik pa rin tayo sa pangangailangang palakasin natin yung critical thinking ng mga estudyante para po mas may sense of discernment sila even at an early age na makakaya nilang maigpawan yung anumang mental health issues o anumang concerns na gumugulo sa isip nila. At saka ang kagandahan po kasi ng critical thinking, parang meron ka ring open admission kapag ka ikaw ay feeling mo hindi mo na kaya yung problema mo, Mm. ikaw na mismo yung lalapit sa teacher mo, sa guidance counselor o sa mga kaibigan mo para sabihin na tulungan nyo naman ako. Pero apparently dito sa insidente na nangyari sa Tacloban, tapos pati na rin sa Leyte recently, more recently, Mm. within this week lang nangyari, dito talagang naging mapag-isa at kinimkim lang mag-isa ng perpetrator yung nangyari, yung pinagdaraanan niya sa kasalukuyan at saka tingin niya tama siya. Kasi yung hinahanap na support group mula sa mga teacher, sa guidance counselor at sa mga kaibigan, hindi niya nakuha at nakuha niya yung suporta mula sa isang shady character sa website na maling guidance ang binigay at lalo pa siyang napariwara. Oo. So sir, ano yung pananaw ninyo dito sa sa parang sinasabing creation daw ng junior police sa mga eskwelahan? Okay, magandang punto. Alam mo yung militarization at saka yung militarization ng mga eskwelahan at yung increased police presence, wala namang magandang ibubunga yan sa totoo lang. Ang worry ko, baka mamaya pag nagkaroon ka ng junior police, baka mas tumaas yung insidente ng red tagging na isang bahagi rin ng disinformasyon at hindi yon yung tamang solusyon sa ating problema. Ulitin natin ilang beses nang kinikriticize yung K-12 program sa kawalan ng critical thinking. I-reaffirm natin na kapag ka tayo ay nag-instill ng critical thinking sa mga estudyante, yung discernment nila at saka yung sense of judgment mas gaganda at mas nasa posisyon sila para gawin kung ano yung nararapat. Kaya ngayong budget deliberation, dapat talagang ma-redirect yung pondo para sa suporta sa mga guro at saka sa mga estudyante, tsaka pati na rin sa mga guidance counselor. Tapos, i-redirect din natin yung direksyon ng ating education system toward fostering critical analysis po sana. Oo. Sige. Si Professor Danilo Arao, maraming salamat sir ha. Maraming salamat sa oras at information. Magandang gabi ulit sir. Yeah, maraming salamat. Mabuhay. Okay, thank you so much. Madata mga kabombo si Professor Danilo Arao no about sa raya karang nayang